Nadagdagan pa ang problema ng mga nasunugan sa Happy Land sa Tondo, Maynila nitong Sabado. Pinaalis na kasi sila sa eskwelahang nagsisilbing evacuation center dahil naapektuhan na ang pag-aaral ng mga estudyante. May unang balita si EJ Gomez. Mayor, tulungan niyo po kami. Nahirapan yung nasunugan, tapos ganito gagawin sa amin, tatanggalin na kami dito. Ang hirap-hirap, may mga bata maliliit. Tapos maulan. Saan kami pupunta? Yan ang panawagan ni Suzette na isa sa mga nasunugan sa Happy Land sa Tondo, Maynila noong nakaraang linggo. Pinapaalis na raw kasi sila sa paaralan na nagsilbing evacuation center. Mahigit 2,000 pamilya ang apektado ng sunog. Grabe naman to sila, wala naman konsiderasyon na saan naman lang, bigyan kami ng oras. Papayag naman kaming umalis ng Saturday o basta nang nakapipara naman kami. Ayon sa barangay, naging problema sa pamunuan ng paaralan ang kalinisan sa lugar. Sa dami raw kasi ng evacuees, sangkatutak ang mga basura. Naging marumi rin daw ang mga pasilidad gaya ng mga CR. Kailangan na rin daw ibalik ang physical classes. Ilang araw ng online ng klase ng mga estudyante dahil ginawang evacuation center ang paaralan. Nagpulong na raw ang principal ng eskwelahan at chairwoman ng barangay. Sana bigyan nyo lang kaming ng 3 araw, 4 na araw, magkaroon lang sila ng panggastos, na pambiling kahoy, pambiling kahit lona, pantapal lang sa kanilang higaan, masakit man, na paalis sila ng tao, wala silang paglalagyan. Wala kami magagawa. Tinanggap namin na alam namin ang mga batang kailangan ng eskwela. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang pamunuan ng paaralan. Halos 2 linggo matapos ang trahedya, wala pa ring kuryente sa Happy Land. Ito ngayon yung nagsisilbing bahay nila Ate Suzette. Meron siyang maliit na tindahan at may kakaunting mga paninda na naisalba nila mula sa sunog. Itong istruktura na to ay talagang kwarto lang nung nasunog nilang bahay. Dito sila ngayon nagsisiksika na pamilya at ito pong may takip na yero na ito ang nagsisilbi nilang CR o palikuran. Dahil wala pa pong supply ng tubig, pahirapan daw ang pagligo at pagdumi dahil limitado lang ang tubig na kanilang naiigib. Ang binalikang tirahan naman ni Edna, wala man lang trapal para magsilbing bubong. Di niya napigilang umiyak sa sitwasyon ng kanyang pamilya. Single parent daw siya at di raw siya nailista para mabigyan ng financial assistance. Umulan kanina, gusto namin magpahinga. Wala po kaming luna, napakahirap. Yung mga anak ko po papasok sa paaralan, hindi nakakaligo. Tapos, wala pa silang almusal, gawa ng ganitong tarigya. Presidente Marcos, tulungan niyo naman po kami. Ilang mga pamilya rin ang nananatili sa mga tent na ito malapit sa barangay. Kanya-kanya silang diskarte para di mabasa kapag umuulan. Sisikapin pa ng GMA Integrated News na magkuna ng pahayag ang Manila LGU. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.